Live mula sa TBTV News Center, Urdaneta. Naimbak Amalung, Urdaneta. Masantos Yangaran, Pangasinan. Magandang hapon, Pilipinas. Ako si Alan Credo. At ako naman si Val Seriano. Sa ulo ng mga balita, petisismo sa loob ng Uniteam. Pinas 5 taong mag-aangkat ng bigas mula Vietnam. Kaganapan ngayong DSPC 2024. DepEd teachers mas bibigyan ng oras para sa pagtuturo. At tigil operasyon ng CNN. Mas lumala na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos simula ng sinabihan ni Davao City Mayor Baste Duterte na bumitiw na sa pwesto ang Pangulo noong linggo. Maliban dyan, kinungkat din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga dating aligasyon ng Pangulo na may kaugnayan sa droga. Base rin sa mga mananaliksik, ang patuloy nag-itan na ito ay isa sa dahilan kung bakit hindi mabigyang pansin ang mga mas importanteng problema tulad ng inflation sa bansa. Sa kabuuan, ang patuloy nag-itan na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa dalawang pamilya kundi pati na rin sa mga mamamayan at mga aspeto ng bansang ito. Mag-aangkat ang Pilipinas ng hanggang 2 milyong metrikong tuniladang bigas mula Vietnam kada taon ayon sa PCO. Alamin ang kabuuang detalye mula kay CJ Nieves. CJ? Ayon sa Presidential Communication Office o PCO, pumirma ang kalihim ng agrikultura na si Francisco Tio Laurel Jr. at ang kanyang Vietnamese counterpart para sa 5 taong kalakalan noong nagpunta sa Vietnam si PBBM. Isinad din ng PCO na halos 1.5 hanggang 2 milyong metrikong toniladang puting bigas ang iaangkat kada taon sa bansa sa abot presyong halaga. Sinabi rin ng PCO na ang kalakalang ito ay makatutulong na matiyak ang supply ng pagkain sa gitna ng pagbabago ng klima. Ako si CJ Nieves para sa Tumpak Balita. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang Division School Press Conference sa Urdaneta City National High School at Urdaneta 1 Central School. Nakatutok live mula sa Urdaneta City National High School, Trace Jucares. Welcome sa Urdaneta City National High School para sa ginaganap na Division Schools Press Conference o DSP. Nakikitang nagmula pa sa iba't ibang paaralan dito sa Luzon ang DSPC ay nagsimula ngayong 31 ng Enero at magtatapos naman sa 2nd araw ng Pebrero. Kumusta naman ang lagay ng mga estudyante dyan, Grace? Ayun nga Vlad, kasama natin ngayon ang isang kalahok na nagmula pa sa Divine Word College of Urdaneta. Kamusta naman ang mga paghahanda na nagawa ninyo para sa pag-ibig? Kami ay naghanda ng 2 weeks sa school namin at nag-train kami upang makalahok sa competition. Kamusta naman ang iyong pakiramdam ngayon na nandito ka na sa DSP? Medyo okay lang kasi natapos na namin yung pagkagather. Buti ka ba? Kulang ko na lang pero medyo pinakabahan na din yung oras talaga. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan, Alan. Salamat, Grace. Iisang produkto, iisang disenyo. Lumiit lang ang laman nito, ngunit ganun pa rin ang presyo. O diba? Halos walang pinagbago. Mahirap man paniwalaan, ngunit ito ang realidad. Hindi lang pamahalaan ang may kasalanan. Tayong mga mamamayan ay meron din pananagutan. Pataasin ang produksyon, inflasyon ay sumpuin ngayon. Memorandum ng Department of Education patungkol sa kabilaang reklamo ng mga guro dahil sa karagdagang gawain. Inianunsyo ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang paglalabas ng DepEd ng Department Order No. 002 na naglalayong alisin ang mga karagdagang gawain ng mga guro na nakakasagabal sa kanilang pagtuturo. Mabibigyang bisa ang nasabing tigil operasyon ng CNN ngayong Miyerkules. Sa isang pahayag ng CNN, kanilang nabanggit na ang desisyong ito ay dulot at magdudulot ng malaking kawalang pinansiyal lalo na sa kanilang mga empleyado. Kaya naman, kanilang sinigurado na mabibigyan ng lahat ng mga apektadong tauhan ng severance packages. Ayon kay Executive Director ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR, ang pangyayaring ito ay sumasalamin sa hamong pinansyal na karaniwang hinaharap ng maraming newsroom sa iba't ibang panig ng mundo. Dani Pusadas, naghahatid ng Tumpak na Balita. At nariyan ang mga pinakabagong balita sa mga oras na ito. Muli, ako si Alan Credo. At ako naman si Val Seriano. Sandigan ng Bayan. Boses ng Katotohanan. Balitang totoo ang hatid namin sa inyo. Ito ang Tumpak Balita. Muli, maraming salamat at magandang hapon.